Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Pansinin niyo yung folder sa harapan ni Alcantara. Yan ang kanyang statement na binuksan niya kasi babasahin niya. Tapos, Yun, mga kapatid. So, ulitin natin ng konti. Ulitin natin ng konti. Sana, okay? Yung total daw. Okay, ito. pansinin niyo yung folder sa harapan ni Alcantara. Tatayo. Yan ang kanyang May abutin na statement papel sa likod. na binuksan niya kasi babasahin niya. Tapos, Inilagay sa folder ni yun, Alcantara. binigyan siya ng script ni Yan. Boying. Oh. Kaya pala siya pinaupo dyan ni Panfilo. Kasi hindi naman siya dyan nakaupo nung pisa, di ba? Yes. Pinalipat lang siya ni Panfilo. Alams na. Nakita mo yung naging facial expression nitong si Alcantara nung ibinigay ni Boying sa kanya yung papel. Kasi siguro nagulat siya. At saka at the same time, nakakakaba. Ayan. Tingnan nyo mga kababayan, pagbuklat ni Henry Alcantara noong kanyang babasahin sanang script, nakita niya nakapatong na. Siyempre, nabot sa kanya eh. So, siguro, tinitingnan niya, tinicheck niya kung ano nakasulat, napayuko na lang si Henry Alcantara. So, ano ba to? Yari tayo dito. Yari ako dito. Hulog sa bitag. Ayan. Hindi niya alam gagawin niya eh. Naiipit siya eh. Sasabihin ba niya yung totoo na nalalaman niya or babasahin niya yung script na ibinigay ng demonyong si Boying sa kanya? Boom! Alright guys, magandang araw sa inyo. It's me again. Muli nababalik boys sa atin sa Member ng Manonos Vloggers. Bang bang! Nako. Napakaganda na pag-usapan ngayon mga kumare. No, si Remulla. No, si Boy Negro. Boy Negro, huling-huli. No, sa leak video scandal. Akala niyo siguro wala nagbibideo. No, kitang-kita niyo naman pinapalitan no ng script. No, itong si Manong Taba. Si Manong Taba Alcantara. Kita niyo naman no. Ayan nag-leak yung video mga babayan, trending 'yan. Biruin mo ba naman no, itong si Remulla no ay pinalipat ni Lacson. Paktay na. Boss Lacson, ano ba 'yan? Kasabot mo ba yan si Remulla? Bakit nyo kailangan na kayo ang magbigay ng script kitang-kita, no? Ayan, kamot sa ulo si Remulla ang Boy Negro. Nako po, paktay na. Itong si Alcantara mga babayan ay hindi niya na mailathala yung kanyang pinagsusulatan doon sa envelope eh. Bubuklatin ay by inunahan ba naman ni Remulla Boy Negro na binigyan ng script. May nagbibideo, paktay ka ngayon Boy Negro. So ito ngayon mga babayan yung kumakalat na leak video scandal ni Remulla. Ay nako. Siyempre naman kasi gagawin ba naman tayong tanga na tong bugok na to, no? Napanood yung preview mga babayan. Preview pa lang yan, panoorin natin kay mamaya kay yung full video kay Master Judea, yung boss namin sa Banateros Brothers, mga babayan. Mamaya, wait lang. Siyempre, baka hindi mo naman matapos yung video. Di ko kwento ko sa iyo. Wait lang. Siyempre, dito sa leak video na ito mga babayan, halata naman talaga na kontrolado na po ng mga demonyo itong mga witnesses, no? Witness. At saka yung mga nakaupo dyan. Kitang-kita nyo naman, halata naman talaga si Mr. Lacson na pinalipat niya itong si Boying Remullang Boy Negro. Bakit mo kailangan diktahan, no? Diktahan itong si Alcantara sa mga sasabihin niya. Ano-ano yung mga inaabot mo na yan? Dapat, Boy Remulla, Boy Negro, dapat kung may attorney yan si Mr. Alcantara, yung attorney niya o yung asawa niya magbibigay ng mga sinumpaan na mga salaysay. Hindi yung kung ano-anong inaabot mo, isa ka. Abay, ano ka ba? Gigigil talaga ako mga babayan. Sa video nyo nung napanood na yan, yung preview na yan, panoorin nyo. Talagang tinuturuan po talaga ni Remulla itong si Alcantara masabihin. Yan, tinuturo niya. Tapos yung biglang na nagbago yung isip, yung parang hindi niya sasabihin. Panoorin nyo yung video, makikita nyo po yan para maganda po yung pagkapanood nyo. Nung magsasalita si Alcantara ng iba, parang hindi niya sasabihin yung binigay na script ni Remulla, mga babayan. Biglang napatingin ganun si Remulla. Tapos ito naman si Lacson. Siyempre, nahalata naman ni Lacson na ayaw niyang basahin yung binigay ni Remulla. At ngayon, yun nga, napilitan po itong si Alcantara, mga kababayan, na basahin yung binigay ni Boy Negro
na script. My goodness. Alam nyo kaya mga kababayan, kaya pinalitan agad itong si Senator Marcoleta kasi nga ito po yung tactics po ng mga demonyo. Okay? Para mabaling, para protektahan talaga yung mga demonyong mga mastermind. Yan po yun. Kaya pinalitan agad. O tsana, sino ba namang tarantado ba naman mga babayan? Attorney ang Blue Ribbon, pabalitan mo ng walang hindi naman attorney. O ayan po ang nangyari. Siyempre, hindi naman tayo mga tanga. Sabi nga ni Master Judea, na katulad ng mga tangang mga tanso vloggers at mga piklawan o yung mga taehan dyan na mga bobo. Hindi ba? Halatang-halata naman talaga na yan talaga ang general tactics ng mga kawatan. Pagtanggol ang mga mastermind, Saldico, 'di ba, yung si Tambaloslos, si BBM. Biruin niyo, tinan mo, wala nang papanagot ng mga senador, puro mga congressman, parang wala na rin no? Ang mapapanagot lang talaga dito mga babayan, sa tingin ko lang, yung mga kontraktor, yan, yung DPWH, yung mga DE. Paano silang makakakurakot mga babayan kung walang mas mataas? Hindi ba? Kaya nga pinalitan po agad si Senator Marcoleta. Kaya meron tayong isang vlog, panoorin nyo. Nagalit na nga ito si Senator Marcoleta. Kasi nga mga babayan, hindi sila makaubra sa mga tanong kay Senator Marcoleta. So ayaw nila ng ganyan kasi mabubuko talaga at mabubuko sila nabubuko na nga rin sila kahit hindi na Blue Ribbon si Senator Marcoleta, iba talaga ang tanong ng matalinong attorney. Hindi katulad ng mga nag-attorneyhan lang dyan na sila pa ang tiga-pukpok, wala naman alam sa batas. Grabe, no? Grabe mga babayan. So kayo na mag-analyze mga babayan kung si Boy Negro ba, si Remulla ba ay kasabwat talaga o merong maitim na plano na kasing itim niya. Di ba? Hindi naman tayo tanga. Mare, ikaw magkomento nga. Ano bang komento mo sa nakita mong scandal leak video ni Mr. Remulla Boy Negro? My goodness. Hindi ba? Ayan, kitang-kita na po ang totoong kulay ni Remulla. Huling-huli on the act sa CCTV camera ng nagkamerang yung napitikan si Remulla mga babayan. So kayo na mag-analyze, sabi ko nga sa inyo maraming kawatan at maraming nag-iimbestiga na sila dapat imbestigahan dahil mga kasabwat din sila. Di ba? Ito kasing si Alcantara mga babayan ay maraming nalalaman. Kaso makikita nyo, bababansin nyo, masakit ng kanyang ulo, hindi niya humasabi, yung kanyang dapat sasabihin ay dahil meron pong script na binigay itong si Boy Negro. My goodness. Hindi ba? So ganito mga babayan, panoorin itong full video kay Master Judea. Yung isa sa boss namin sa Banateros Brothers. At kung magustuhan nyo po itong vlog na ito mga babayan, don't forget to like and subscribe na rin. Subscribe nyo po si Master Judea. Siyempre huwag nyo kalimutan si Boy Sardinas. At para lagi kayong updated sa ating mga video, ipinutin mo yung notification bell. Nandyan lang sa gilid. Andyan diba? Diba? Tingnan nyo si Boy Negro. Ayun. Boy Negro in the house. So ano pang hinintay mo boy? Play mo na yan. Daldal mo. Let's go! Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Una pa lang po, alam na natin na may mga gagawing kalokohan ng mga ito dahil yun naman lagi ang ginagawa kapag malapit na silang mabuking at may tuturo na at mabubuking na sa kanilang mga kasalanan na ginagawa. Doon pa lang sa pagpapalit po ng liderato ng Senado, obvious na po na kung ano ang plano nila. At kung hindi nyo pa alam ang plano nila, ay ang pagsasabwatan at yung pagtatakipan. Okay? At marami po ang nagtaka, kabilang na si Senator Bato de la Rosa, at napatanong kung bakit liderato ng Senado ang pinalitan na ang pinangalanan karamihan ay mga congressman. Diba? At eto na ngayon, ibibigay ko sa inyo ang kasagutan. Kung mapapansin nyo mga kababayan, sa hearing ngayon, ang mga congressman na pinangalanan na kaalyado nila ay ligtas maliban kay Saldico na ginawa nilang collateral damage kasi wala sa Pilipinas. Kawawang nilalang. But going forward mga kababayan, kunyari hindi natin alam ang mga nangyayari sa ating bansa at kunyari mga tanga tayo tulad ng mga supporter ni Marcos Jr. at wala tayong alam sa ginagawa dyan sa hearing sa Senado. Okay? At tulad ng mga pinklawan, kunyari, tayo ay katulad ng pinklawan na nagtatanga-tangahan. Kunyari, na-surprise tayo
sa nagba-viral na video ngayon na nag-aabutan ng script dyan sa hearing pa mismo, may inabot po na papel si Remulla kay Alcantara. Ito po ay kasagutan doon sa mga nagtataka kung bakit si Remulla ang nagdidikta kung ano ang sasabihin at babasahin ni Alcantara. Ito po yung part na yon, mga kababayan. Panoorin po natin. Ang project po ay construction of flood control structure along Angat River, Sipat Section Plaridel. Construction of Ulitin natin. Ayan, tinuro. O, ito pa sa Yan. Ang project po ay construction of flood control structure along Angat River, Sipat Section Plaridel. Construction of flood control structure along Angat River, Lumang Bayan. Construction of flood control structure along Giginto River, Malis Section, Giginto. Ayan. Ang Ang total. Ang total. Sige. Ang total po ay 300 million po. Yun po ay ayon kay Yusek Bernardo. Yan. Nadali si Yusek Bernardo. Si Yusek Bernardo ay damay na rin po ngayon. Okay? Siyempre, Yusek siya eh. Diba? So ngayon mga kabayan, nagtataka yung mga tao, maging nagtataka tayo kung bakit ang nagdidikta kung anong babasahin ay si Remulla. Diba? Kasi kung mapapansin natin dito, parang aligaga itong si Alcantara dahil hindi nga naman ako nagsulat niyan, di ba? Kung hindi siya nagsulat niyan, hindi niya alam kung anong babasahin, kung anong parte babasahin niya diyan. Kaya nga ito, tinuturo siya ni Remulla. So hindi alam ni Remulla na may nakatutok pala sa kanyang camera. So napitikan po yung pag-abot niya ng script kay Alcantara at ngayon nagtitrending po ito sa social media. Ito po. Pansinin niyo yung folder sa harapan ni Alcantara. Yan ang kanyang Op. statement na binuksan niya kasi Op. babasahin niya. Tapos, Wow! Yun, mga kapatid. So, ulitin natin ng konti. Sana? Okay, yung total daw. Oo. Okay, ito. pansinin niyo yung folder Tatayo. sa harapan ni Alcantara. Tatayo. Yan ang May kanyang abutin na statement papel sa likod. na binuksan niya kasi babasahin niya. Tapos, inilagay sa folder ni yun, Alcantara. binigyan siya ng script ni Yan. Boying. Oh. Kaya pala siya pinaupo dyan ni Panfilo. Kasi hindi naman siya dyan nakaupo nung pisa, di ba? Yes. Pinalipat lang siya ni Panfilo. Alams na. Nakita mo yung naging facial expression nitong si Alcantara nung ibinigay ni Boying sa kanya yung papel. Kasi siguro nagulat siya. At saka at the same time, nakakakaba. Ayan. Tingnan nyo mga kababayan, pagbuklat ni Henry Alcantara noong kanyang babasahin sanang script, nakita niya nakapatong na, syempre nabot sa kanya eh. So siguro, tinitingnan niya, tinicheck niya kung ano nakasulat, napayuko na lang si Henry Alcantara. So ano ba to? Yari tayo dito. Yari ako dito. Hulog sa bitag. Ayan. Hindi niya alam gagawin niya eh. Naiipit siya eh. Sasabihin ba niya yung totoo na nalalaman niya or babasahin niya yung script na ibinigay ng demonyong si Boying sa kanya? Sino kaya talaga ano? Tingnan nyo, nag-iba na yung itsura niya. Kaya pala nung umpisa ng statement niya, hindi siya nagbabasa. Natatandaan niyo ba yun? Sabi niya hindi niya nababasahin yung statement niya dahil alam naman niya. So, inihayag niya yung statement niya. Ang naging problema nito, sineban siya ni Panfilo na Alcantara, meron ka namang statement, basahin mo na. Yan. Naalala niyo yun? Kaya pala. Ayan. Kaya pala ayaw niyang basahin kasi script yun. What? So eto na. Eto na ngayon mga kababayan. Di ba, magtataka ka syempre kung bakit dinidiktahan ni Remulla kung ano babasahin ni Alcantara. Di ba? At ang mapapansin din natin na eto, tinabi ko kanina, aligaga si Alcantara, parang preoccupied siya. Hindi niya alam syempre kung ano gagawin dahil syempre, kapag hindi siya sumunod sa utos, mapapahamak siya. Di natin alam. Hindi natin alam na may nangyayari pala behind the camera. Grabe, mga kapatid. So eto, mga kababayan, pagkatapos niyan, dadalhin po si Alcantara sa DOJ. I understand you have a manifestation to make before the committee. Yes, sir. Morning, Mr. Chairman. Morning, members of the committee. Due to the gravity of the allegations in the affidavit and it being a sworn statement, I believe that this will be very helpful to the Department of Justice and the Witness Protection Program Tingnan nyo po ang itsura ni Alcantara. in trying to Nag-iisip siya dito
ay putya, ano ba mangyayari? Dadalhin ako sa DOJ, ano ba mangyayari dito? Nag-iisip siya ngayon, siyempre, kaligtasan niya, nakasalalay dito eh. Di ba? File a case as soon as possible, as this is the demand of the people. Demand of the people o demand mo? Demand na amo mo. Di ba? Kasi inabot mo yung papel eh. Tingnan niyo. This is what the people of the Philippines want. Itsura So ni Alcantara. in that regard, Mr. Chairman, I hope that I will be allowed to bring Mr. Alcantara to the DOJ this morning, so that we can evaluate his affidavit in full, given all the annexes, and that we can also ask him to sign certain documents that may be necessary to pursue the malefactors mentioned in his affidavit. That is our request, Mr. Chairman. Okay. So mga kababayan, kaya aligaga si Alcantara kasi yung pinabasa sa kanya, hindi mismong yung salaysay na isinulat niya, kundi yung iniabot ni Remulla. At dito, sa mga susunod na pangyayari, dito na mangyayari yung magic ngayon. Kung saan, dadalhin si Alcantara sa DOJ dahil may mga pipirmahan pa daw na ibang dokumento. Nakita nyo naman yung reaksyon ni Alcantara. At tingnan nyo ang gagawin ni Lacson. Condition that you have to bring him back after lunch, so the members of the committee may also propound questions. No? Yes, sir. We will bring him up. We bring him back by 1:30 to 2 o'clock, sir. In the meantime, So yan. Naku po, isasama ako sa DOJ. Ano kaya ang mangyayari? Sa isip-isip siguro ni Alcantara. So now, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano ang nangyari doon sa pagsama kay Alcantara ni Boyeng Remulla sa DOJ? Ano kaya naging takbo ng pag-uusap nila? Nagkatakutan ba? Ano kaya ang napag-usapan nila? Kayo na po ang humusga. Maaaring kinausap siya, kinatsaba, at kung hindi siya susunod, siya ang mapapahamak, siya ang ibabaon, siya ang ilalaglag. Mga kababayan, ngayon, na alam nyo na ang tunay na nangyayari, ano kaya ang kahihinatnan nitong hearing dyan sa Senado na alam natin na manipulado? At mukhang pati ibang senador kasabwat nila dito. At itong susunod na video, mga kababayan, mapapansin natin, nagulong-gulo si Alcantara. Hindi gagawin na parang ayaw niyang basahin yung script na ibinigay sa kanya Pero kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Alcantara, ano pa nga ba gagawin mo? Kung ang nakasalalay dito ay ang kaligtasan mo, kaligtasan ng pamilya mo, at ang kinabukasan ng mga anak mo. Pansinin niyo po ang behavior ni Alcantara na para bang wala siya sa sarili. Ito po. Ito po ako sa harapan nyo ngayon upang tumulong ng buong puso abot ng aking makakaya upang makapagbigay linaw sa katanungan sa investigasyong ito. Naintindihan ko po na hindi lang mainit ang isyong aking kinakaharap sa kasalukuyan. Mararamin po ang galit sa aming mga kasama sa DPWH dahil sa mga nabanggit na mga sinasabing katiwala sa aming ahensya. Hindi ko na po titingnan to. Ito po galing sa puso ko. Tumingin si Remulla. Sabi ni Alcantara, hindi ko na po babasahin ito. Ito po ay nasasabihin ko ay galing sa puso ko. So, sa makatwid, ayaw po niyang basahin itong letter or script na binigay sa kanya ni Remulla. Kaya nga tingnan mo, napatingin sa kanya si Remulla, ayaw mo basahin Dahil sa mga nabanggit na mga sinasabing katiwala sa aming ahensya. Tingnan mo Hindi ko na po titingnan to. Ito po galing sa puso ko. Tumingin si Remulla. Ano hindi mo babasahin? Yayariin kita pag di mo binasa yan. Yayariin kita. Pero, mga kababayan, at the end of the day, at the end of the discussion, wala pa rin nagawa itong si Alcantara, kundi basahin ang binigay ni Remulla dahil ito ang iniutos ni Panfilo Lacson. Pakinggan nyo Nangangamba po kasi ako sa seguridad ng Mayak-mayak siya ang pamilya ko. Kinabutan pa ng Ito pong aking salaysay. Ay, marami pong mga tao na mababanggit at ako po ay humingi ng tawad sa mga tao na to, pero kailangan ko pong sabihin yung katotohanan. Hinihiling ko lang po sa ating dito po, mga kababayan, sa salaysay niyang ito, kung matatandaan natin, nilaglag niya si Villanueva, si Jingo Estrada, okay? Tsaka si Bernardo, okay? So, pero sinabi niya rin dito na wala siyang hindi niya nakausap ng personal yung mga senador. Kumbaga sa mga tao ng senador daw ibinigay.
So hindi siya sigurado kung talagang kay Jingo Estrada at kay Joel Villanueva ibinigay. So medyo sa pakiwari ko, parang inililigtas pa niya dito si Senator Jingo Estrada at si Villanueva doon sa una niyang salaysay nung hindi pa niya binabasa. Pero ito na ang nangyari ngayon. Ang buting chairman sa ating Secretary Justice po na maproteksyonan po yung pamilya ko. Medyo napakabigat po ng mga babanggitin ko rito. At ito po ay malalaman po natin ngayong umaga. At ako po ay in good faith sa lahat po ng mga senador nandito, sa ating secretary at sa mga nandito po lahat. Simulan ko na po ang aking pinandang salaysay, Your Honor. Ayan. Tinabi yung tubig. Sa akin pong Ayaw pa rin talaga niya sa akin basahin. pong boss. Napakahaba po niyan mga kababayan na hindi niya malaman kung anong gagawin niya. Kung babasahin ba niya o kung alin ba babasahin niya, yung binigay ni Remulla o yung talagang sinulat niya. Kaya yun pailing-iling po siya mga kababayan. Sa aking boss na si Bernardo, patawarin mo ako. Kasi nakasulat yung pangalan mo dito sa binigay sa akin. Ayan Na nabanggit po nung nakarang hearing ng aming kasama. Undersecretary Roberto Bernardo po. Nako. Una ko pong nakilala si Yusek Bernardo taong 1997. Excuse me, engineer. Para mas maliwanag, basahin mo na lang yung sinumpang salaysay mo para hindi ka naliligaw. Ayun. Para wala na omit, wala na dadagdag. Mag-stick ka doon sa sinasabi mong Yes po. sinumpang salaysay. Oo. Kaya, binigyan ka na nga ng babasahin mo, hindi mo naman binabasa. Basahin mo. Oo. Ikaw talaga, Alcantara, Nagalit tuloy si Pamping Koy Lacson, basahin mo yung binigay sa'yo ni Remulla. So, dito na ngayon, mga kababayan. Ito po. Simula mo na lang doon sa simula. Basahin mo na lang ng dahan-dahan. Noong Agosto o Setyembre 2021, nagkakilala kami ni Congressman Saldico. Hindi, simulan mo sa simula. Alam niya Alam niya kung ano nakasulat. Hindi, simulan mo doon sa simula. Oo. Alam niya kung ano nakasulat. Alam ni Lacson Muna, yung sa simula, yung gist ng yung salaysay. Huwag na yung opening. Una ko nakilala si Undersecretary Roberto Bernardo. Nagkasama kami sa Laguna. Na-promote siya ng... So, yon mga kapatid. So, doon po, halata naman, di ba? Kasi nakikita natin na aligaga talaga si Alcantara. Hindi niya alam kung babasahin niya or aalalahanin na lang niya yung sinulat talaga niyan sa salaysay. Pero ang tanong, ano ba mangyayari sa akin dito pag hindi ko binasa yung binigay sa akin na script? So dito, nakita po natin yung pagsasapuatan nila. Si Alcantara, ayaw niyang basahin yung script. Nakita naman natin, di ba? Ang sinasabi niya, kung ano yung naaalala niya doon sa sinulat niya. Kaya kung mapapansin nyo, talagang gulo-gulo po yung testimonya niya. Pero ang sabi ni Lacson, basahin mo na lang yung papel na alam niya na binigay ni Remulla. Ako naniniwala ako na may pag-asa pang mabago ang sistema ng Pilipinas dahil meron pang mga ilan-ilan na matitino sa gobyerno katulad ni Senator Marcoleta na inagawan nila ng eksena. Muntik na Palapit na tayo sa katotohanan Pero yung liderato ng Senado, minaniobra nila. Pinalitan ng Senate President, pinalitan ang leader ng Blue Ribbon Committee, ang chairman ng Blue Ribbon Committee. So, mga kababayan, ikaalat po natin ang video ito para maparating sa kinaukulan at kay Senator Remulla, kay Senator Marcoleta, na mayroon pong nangyayaring ganitong abutan ng script behind the camera, behind the scene. Ang maliwanag po kasi dito sa hearing na ito po ay manipulado po nila. At ngayon mga kababayan, lahat sila hawak na sa liig. Dahil umamin sila Umamin sila na may partisipasyon sila. Hawak na sila ngayon ni Remulla. At lahat ng alas, kahit anong sabihin ni Remulla, gagawin nila kahit labag sa kalooban nila. Kanina po, natuloy po yung hearing diyan sa Senado. Pati ang boss ni Alcantara na si Yusek Bernardo ay kasangkapan na rin ni Remulla dahil pinangalanan siya. Di ba? So, dito, inilaglag din siya ng
bata niya na si Alcantara dahil wala siyang magagawa. Nakasulat yung pangalan niya doon sa script na ibinigay sa kanya. So ngayon, lahat sila parte na po ng sistema. Tingnan niyo po ang behavior ulit ni Alcantara. Kung ano ang gagawin niya habang nagsasalita yung boss niya. O eto, panoorin natin. With the assurance of the Honorable Blue Ribbon Committee that my rights and Ito si Boy Rimule para wala alam Di ba? benefits under RA 6981 Pero tingnan mo, humahagulhol, umiiyak si Alcantara. shall be respected. I am prepared to submit the aforesaid affidavit to Honorable Blue Ribbon Committee and swear to and testify on the same with the approval of the Honorable DOJ Secretary or the disclosure thereof for such purposes. So yon, mga kababayan. Dito sa statement na ito, pag-uusapan natin sa ibang video, si Nancy Binay po kasama dito. Kasama doon sa testimonya, revelasyon nitong si Bernardo, Yusek Bernardo. Pero ang tanong, bakit kaya naiyak si Alcantara? Dahil kaya nakokonsensya siya na idinawit niya ang pangalan ng boss niya. Nakikita niya yung boss niya na hawak na rin sa leeg ni Remulla. Wala na silang magagawa dito, mga kababayan, kundi sundin kung ano ang gusto ni Remulla, kung anong sabihin ni Remulla sa ayaw at sa gusto nila. Ganito po kadumi ang politika sa Pilipinas. Malapit na sana matukoy at mapanagot ang tunay na may sala, pero minaniobra po nila. Kasi meron silang mga personalidad o mga politiko na iniingatan at gustong isalba. Minamaniobra nila ang hearing na ito sa pamamagitan ng paglalagay ng mga leader na kakampi nila tulad ni Lacson, tulad ni Soto. Nakitang-kita naman natin ang mga behavior nila, kung ano pinagagawa nila. Sila ay parte ng bulok na sistema na hindi para sa bayan. Hindi ito para sa bayan, mga kababayan. Pakatapang pa ni Lacson, di ba? Pero wala naman siyang pinangalanan. Talo pa siya nitoong mga kontraktor na nagbigay talaga ng pangalan. Etong si Lacson, mga kababayan, grandstanding lang ito. Di ba? May expose ito tungkol sa mga flood control projects, ghost flood control project na siya mismo alam niya. Pero bakit hindi niya binabanggit ngayon dito sa Blue Ribbon Committee na pinapangunahan niya? Dahil minamaniobra nga nila. Di ba? Sila po ay parte ng sistema. Hindi po sila para sa bayan, kundi para maging tuta, maging sunod-sunuran para mapanatili ang kanilang kapangyarihan. At yung iba dyan, ginagawa nila ito para mapagtakpan ang kanilang kasalanan at sa huli, mananatili sila sa kapangyarihan para mailigtas ang sarili nila at hindi pagbayaran ang mga kasalanan na ginawa nila sa taong bayan. Pero mga kababayan, history repeats itself. Kasaysayan po ang huhusga sa kanila. The history repeats. Nangyari na po ito ng maraming beses. Babaliktad ang kwento. Itaga nyo yan sa bato. Babaliktad ang kwento, mga kapatid. Lahat ng testigo na yan, darating yung araw, magbabaliktaran yan, at sasabihin nila wala silang nagawa dahil nag-aalala sila sa kaligtasan nila, sa kaligtasan ng kanilang pamilya. Pero darating ang panahon, ang katotohanan ay ilalabas. Lalabas at matatalo ang kasinungalingan. At pagdating sa panahon na yon, na iba na ang namumuno, mapapanagot doon pa lang natin mapapanagot ang tunay na may sala dito sa kurakutan na nangyayari sa Pilipinas. Dahil ngayon, mga kababayan, huwag tayong umasa dahil lahat sila ay kasabwat dito, lahat sila sangkot dito. Merong inililigtas, pinagtatakpan na tao dito sa mga nangyayaring hearing na ito. At pag dumating yung punto na magbabaliktaran ang mga testigo, ito may mga kasalanan na ito ay magtatago, magsisilayasan sa Pilipinas, papuntang ibang bansa, tatakasan ang kasalanan nila. Yan po ang nangyayari sa istorya ng politika sa Pilipinas. At kung mapapansin nyo, yung gumagawa ng matino, ipinagkakanulo, yun ang ipinapakulong. Bakit? Dahil wala silang nahihita dito. Kapag ikaw ay malinis na nanilbihan, hindi nangungurakot, wala kang kakampi. Dahil bulok na ang sistema ng Pilipinas. Lahat na laso na mula sa taas pababa. Hindi ko sinasabing lahat ng politikong naglilingkod ay kurakot.
Pero, mas malaking porsyento ang dupang at swapang kaysa dun sa matitino na mangilan-ngilan na ayaw talagang magnakaw. So mga kababayan, ito po ang sistema. Nagtatakipan, may iniiwasan, iniligtas ang pangalan ng kanilang kalyado sa politika para mapagtakpan. Mga kapatid, patuloy po tayong manindigan dahil ako naniniwala ako may pag-asa pa ang ating bayan. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. Yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.